Sigurado ba kayong ito yon? Oh, pangalan daw ho nitong newscaster na to, Deo Macalma. Tandaan mo na. Syungak ka pa rin eh. Oh, eto. Ayan, sa social media, ayan. Ano ba ito? Totoo ba ito? Fake news yung nagpapanggap na kapatid pero ito ng Francis Leo Marcos. Una, Mr. Macalma, Fake news, ayan. reviewin mo lahat. Fake news, ayan. Sa social media. Reviewin mo lahat ng YouTube channel ko. Lahat ng live ko. Lahat ng live interview ko. I never speak na kamag-anak ko sila. Wala kang makikita. Yung mga siguro, yung information mo ay gawa-gawa yan. Ang dami na ngang fake news na lumabas eh. Pati CBCP ginamit nila at the end of the day, ang Caritas Manila nagpasalamat sa akin. So pati CBCP ginagamit. Mr. Macalma, matanda na ho kayo, wag na kayo maglabas ng fake news. Ang tanda-tanda nyo na. Eh, biruin nyo, tinawagan nyo sa telepono yung nananahimik na dating senador. Di na ba kayo nahiya? Kagagaling lang niya sa COVID, eh, tatawagan nyo ng ganyan na sasabihin nyo. Eh, kahit sino, sasabihin nyo, nagpapanggap ako na kapatid niya. Kailan ko sinabi na magkapatid kami? Yung mga naglalabas ng balita na yan na hindi ako naglabas, na hindi galing sa aking YouTube channel, na hindi galing sa bunganga ko, lahat kayo kakasuhan ko ng anti-wiretapping law. Si Dishon, bahala na abogado ko sa inyo, mag-uubos ako ng pera, ipakukulong ko kayong lahat, mga hindot kayo. Ulitin natin, Mr. Deo Macalma, ha? Eh, sino nga naman ang yung tanong mo? Eh, paano nga sagot yung ating magaling na senador? I will speak today in my behalf. Alam nyo, ako, wala tayong sound effect, wala tayo lahat. Magsasalita lamang ako ng according sa akin. Ito, ano to real talk tayo. Wala tong fake news. Ito, lumalabas sa bibig ko. Mr. Macalma, kailan mo narinig na sinabi ko na ako'y nagpapanggap na kapatid ni Bongbong? Eh, di ibig sabihin, fake news din ang lakad mong hindot ka. Di ba? Tama ba? Paano mo sasabihin na kailan mo narinig? Bibigyan kita ng 24 oras na ilabas sa akin na narinig ko sa bunganga ko na kinlaim ko na magkapatid kami ni Bongbong Marcos. Kapag hindi mo yan na ilabas, araw-arawin din kitang animal ka. Maniwala ka sa akin ka na aatakihin ka na sa akin. Don't ignite me. Don't ignite me. Ulitin natin, pakinggan na rin po natin yung sagot ng ating tagalang-galang na former senator. I have nothing against. Idolo ko to di ba? Eh, kung yung may nagsasabi na kami magkamag-anak, let the history take its course. Now, if you ask me kung kaano-ano ko si senador, o si dating senador, ito po ang sagot ko, Mr. Macalma. Maliwanag sa bunganga ko galing. Okay? It is a privileged communication. But I have not the liberty to divulge any information pertaining to the first family. As I have said, they are my inspiration. Yun lang. Yan ang narinig mo sa bunganga ko, Mr. Deo Macalma. Kaya binibigyan kita ng 24 oras na maglabas ng statement, ng pruweba na galing sa bunganga ko, mismo dito sa YouTube channel ko o sa lahat ng mga live ko. Sa lahat ng mga live ko na sinasabi ko na magkapatid kami ni Bongbong Marcos at yung sinasabi mo na sinasabi ko na sa akin sila humihingi ng pera, pag hindi mo yan na ilabas na galing sa channel ko, may kalalagyan ka sa akin, Mr. Deo. Ididimanda kita. Ay, talaga naman, araw-arawin kita. Ngayon, ang dami ho kasing lumalabas na audio-video. Yan ho ay hiningi ko na ng report sa NBI na sana pakitulungan ako para mahanap yung naglabas niyan. Sapagkat ho yan ay hindi naman galing sa akin. Hindi ko ho nilabas sa sarili kong channel yan nor sa aking mga interview. Wala ho kung nilalabas na ganyan. Kaya lahat ho mga naglalabas yan ay pakakasuhan ko ho lahat yan. Unang-una, doon sa mga naglabas ng video na hindi ko ho nalalaman, yan ho ay violation na agad sa anti-wiretapping law. Okay? Sila ho lahat ng makakasuhan yan. Hindi ho galing sa bunganga ko yan Pwede hong i-edit nila yan Di ho ba? Kaya kayong mga reporter, lalo ka na Mr. Deo Macalma, dapat bago ka naglabas, tinawagan mo muna ako. Bakit? Dahil ba Marcos ako, wala akong karapatang gamitin yung pagiging Marcos ko? Kupal ka pala Bakit sila lang ang tatanungin mo? Bakit ako hindi mo rin tanungin?
Ha? Eh di fake news din ang lakad mong hinayupak ka. Ulitin ho natin mga kapatid, mamaya ako na ho bibigyan ng punto yung anchor, na magaling na anchor, na binigyan ng istasyon niya ng gag order para hindi raw po ako maiyere. Nasa amin po ang aming conversation 30 minutes ago. Ha? Ito si Deo Macalma, bibigyan kita ng 24 oras. Kalkalin mo lahat ng interview ko, lahat ng YouTube channel ko, lahat ng post ko sa Facebook na sinasabi ko at kine-claim ko na magkapatid kami. Okay? Ngayon, kung sa aking galing, yan, I'm sorry, patatawarin kita, nagkamali ako. Sa akin pala galing eh. Pero kung hindi mismo sa channel ko nang galing at galing sa iba, ayan ho'y edited yan. Ha? Sa kasuhan ko kayong lahat. Mr. Deo Macalma, ang lakad mo'y fake news din. Dapat binigyan mo ako ng pagkakataon, in-interview mo muna ako para kung ano yung sagot ko sa tanong mo, yun ang itatanong mo sa dating senador. Bakit pinipilit yung kalad ka rin, yung first family sa kabutihang ginagawa ko? Eh kung yung ginagawa ko, sila yung inspirasyon ko. Kung wala sila, hindi ko rin to gagawin. Ano masasagot nyo ngayon? Ha? Takot kayo na bumabango yung papilitong Marcos? Eh bakit? Eh ginagawa ko to matagal na 2007 pa. And I am a Marcos. Anong problema mo? May problema ka? Tanungin mo nanay ko. Hindi yung fake news ang lakad mo. Ang tanda-tanda mo na, fake news ka pa. Ha? Hindi maganda yung ganyan. Dapat tinanong mo muna ako. Ito, kung yung ginagawa ko, yung sinasabi nila na nag-glorify ang Marcos name, eh alam nga, anong apelidong gusto mo? Anong apelidong gamitin ko? Lucifer? Eh paano ko sabihin ko ngayon na inspirasyon ko sila kaya ako ito ginagawa? O ano magagawa nyo ngayon? Ha? Ano magagawa nyo? Ulitin ho natin yung interview ni Deo Macalma. Yung mga words kasi niya eh. Yan. Ano ba ito? Totoo ba ito? Fake news yung nagpapanggap na kapatid nila. Itong Francis Leo Marcos. Marami yan. Maraming ganyan. Pakinggan nyo rin ho yung sagot ni Senador. At wala, palagay ko. Marami dyan. Basta gusto lang magpalikat. Iba, gustong, ewan ko, iba-ibang mga ano. Pero marami yan. Mula pa nung bumalik kami nung bumalik kami ng Taiwan. Dami ganyan. Dami nagreklamo sa amin. Mga foundation. Narinig niyo po yung sagot ng ating kagalang-galang na senador. Marami ho yan. Magmula nung 1991. Alam niyo ho ba nung 1991? 8 taon lang ho ako noon. 8 years old lang ho ako nung 1991. 9 years old lang ho ako nung 1991. Ibig sabihin, yung aking humpututoy ay hindi pa nalulusi. Nakuha nyo? Yung aking pututoy ay hindi ko pa ho alam laruin yung pututoy ko nung 1991. Sinong matutuwa doon sa mga ganong klaseng tanong mo, Mr. Deo Macalma? Bibigyan kita 24 oras, Mr. Deo Macalma, para ilabas sa akin na dito mismo na ako yung nagsasalita. Dito sa aking channel, kalkalin mo. At sa lahat ng interview ko. Kapag hindi mo yan napatunayan, Mr. Deo Macalma, harapin mo yung patong-patong na kasong ikakaso ko sa iyo. Fake news din to. Kailan pa naging fake news yung pagtulong ko, Mr. Deo Macalma? Ha? Fake news ba yung mga tao na daan-daan libong tao, milyong tao na natulungan ko? Fake news ba yun? Loko itong tanda-tanda mo na, Mr. Macalma, kakatiting na lang ang buhay mo. Sino nagbayad sa'yo? Ha? Sino ba nagbayad sa'yo? Mga pa-segue mo eh. Ha? Ano? Narinig niyo ba ang sagot ng ating dating senador? Marami ho yan, 1991. Saan mo inuhugot yung mga tanong mo? Talaga nagtutulong-tulong kayo. Ito mga kaibigan, yung istasyon, yung isa sa pinakamalaking istasyon dyan, kapag hindi nyo ho inayos yan, ilalabas ko ho yung usapan namin nung inyong anchor na ginag-order nyo yung anchor nyo para hindi ay maiyere ako. Sa akin ho yung conversation. Itong kaibigan kong anchor ho, ay nagkausap kami kanina, 30 minutes ago. Sabi niya, Sir Francis, nahihiya ako sa iyo. Napakabuti mong tao. Kaming lahat dito sa istasyon, pati mga janitor namin, binigyan mo ng bigas. Natulungan nyo kami. Tapos itong station manager ko, binigyan mo ako ng gag order na regarding sa iyo, Mr. Marcos, wag nang i-ere.
at si Deo Macalma na lang ang i-ere na ang gagawin is puro mga balahuran tanong. Ha? Ano, Mr. Macalma? Fake news din ang lakad mo. Tingnan nyo yung mga tanong ni Deo Macalma. O, hindi pa naman to fake news eh. Fake news, ayan, sa social media, ayan. Ano ba ito? Totoo ba ito? Fake news yung nagpapanggap na kapatid niyo, no? Itong Francis Leo Marcos. Kailan ko sinabi na magkapatid kami, Mr. Macalma? Galing ba sa bibig ko? Sa akin? Sa akin galing? Sa akin? Bumuka yung bunganga ko na galing sa akin? Pagka hindi mo na ilabas yan, bukod sa ibabash ka na ng taong bayan, magretiro ka na, hindi ka nararapat magbigay ng pagbabalita. Hindi ka dapat nagbabalita dahil fake news din ang lakad mo. Wala kayong pinagkaiba ni Arn. Hintot na matandang ito. Nakakapanggigil eh. Ha? Bibigyan kita ng 24 oras, Mr. Deo Macalma, para ilabas yan. Pag hindi ka nakapaglabas na galing sa bunganga ko, na nagsasalita ako dito sa channel ko, pauulanan kita ng kaso. Araw-arawin pa kitang tinamaan ka ng lintik. Ang tanda mo na, kakatiting na yung buhay mo. Baka mamaya, dapat gumagawa ka na ng mabuti. Dapat ang pagbabalita mo, patas. Alam mo ka bakit? Pagka hindi patas, mainit na upuan doon sa impyerno. Hinihintay na kayo ni Taning. Nakakapanggigil to. Oh. Diba? Oh, ito. Dapat, Mr. Macalma, tinanong mo ko, Mr. Francis, totoo ho ba na sinasabi nyo na magkapatid kayo ni... Dapat ganon. Eh sa totoo, ayan, narinig nyo na kung ano yung sagot ko. Ayan ang sagot ko. Maliwanag. Galing sa bunganga ko. Kaya naman pala, nabayaran to si Deo Macalma. Nako po, Mr. Macalma, nako, eto ka na ngayon. Nako po, eto ha, baka sabihin nyo, nagbibiro ako. Ayan, nag-text. Ayan! Ikaw pala ang station manager ng DCRH. Ginag-order mo yung kaibigan kong anchor, di ko mo napapangalanan, para hindi ako i-ere at ikaw lang ang makapag-ere ng mga fake news mo. You are evil, Mr. Macalma. Hindi ho ako titigil. Bibigyan kita ng 24 oras. Magkikita tayo sa korte, Mr. Macalma. Tingnan natin ang galing mo. Pati yung mga backer mo, isama mo na. Hinahamon kita. Bring it on in the court. Don't trial me by publicity using your network. Okay, ito. Para doon sa mga nagbabayad para i-destroy ako. O, eto na. Makinig ang taong bayan. Bakit ko ginagawa ang pagtulong na to? Alam niyo kung bakit? Inspirasyon ko ang mga Marcoses. Because I am a Marcos. O yan, galing sa bibig ko yan. But if you ask me how am I related with them, dapat hindi nyo sila kinakaladkad. Wala silang kinalaman dyan. Hindi naman ho nakapatent ang apelidong Marcos sa first family lang eh. May Marcos sa Mindanao, may Marcos sa Baguio, may Marcos sa Isabela. Marami hong Marcos. Mr. Macalma, asa ng utak mo? Pakikalo, gagamunggo rin pala. Na-inspired ako. Gusto kong ibalik yung dating kagandahan ng Pilipinas. At yung inspiration na yan, sabi ko nga, inspirasyon ko yung mga Marcoses. Nagets mo, Mr. Macalma? Ayan, galing sa bunganga ko yan. Now ask me, how am I related with them? It is a privileged communication. But I have not the liberty to divulge information pertaining to any one of the part of the first family. Eh, ikaw fake news ang lakad mo eh. Nananawagan mo ako sa may-ari ng DCRH na pakisibak nyo na ho si Deo Macalma at fake news ang lakad niyan. Fake news yan. Bibigyan kita ng 24 oras, Mr. Deo Macalma, kapag hindi mo na ilabas na mismong ako live na nagsasalita na sinabi kong magkapatid kami ni Bongbong at sinabi kong sila ang nanghihingi ng pera sa akin, ididimanda kita. Mag-uubos ako ng pera, ididimanda kita. Kayo ang mga tunay na demonyo! Nagagalit ako. Totoo, real talk ako. Hindi plastic.
Hindi tawang katarantaduhan katulad nung ngiti ni Teo Macalma, ngiting demonyo eh. Tingnan mo yung mga ngiti niya sa interview rito. Ay nako, pati ngayon, dali. Utang ina, ngiting demonyo eh. Hayop na are. Tandang-tanda na, pipitikin kita sa itlog eh. Fake news, ayan, nasa social media, ayan. Ano ba ito? Totoo ba ito? Fake news yung nagpapanggap na kapatid niyo raw, itong Francis Leo Marcos. Parang ganyan. Mr. Deo Macalma, hinahamon kita. Maglabas ka ng ebidensya na nagpapatunay doon sa claim mo na ako ay nagke-claim, na ako ay fake, na nagke-claim na kapatid ko si Bongbong at sa akin sila humihingi, ay pag hindi mo yan napatunayan, Mr. Macalma, na aking galing, ha? Alam mo na, mangyayari sa'yo. I need a public apology came from you. Titigil ako. Hindi na, binabawi ko na. Hindi ko kailangan ng apology mo. Wala kang kwenta. Hindi ko kailangan ng apology mo. Ang kailangan ko ay patunayan mo yung sinabi mo. Kapag hindi mo yan napatunayan, animal ka, ididemanda kita. Kahit saan tayo magkita, pipitikin ko yung ilong mo. Nandumugo na. Ang pangit mo. Teka na. Pinupulutan na kita. Yan lang, mga kaibigan. Yan po ang buong kabuod ng aking statement. Pasensya na ho kayo kasi yan ako eh.